Kasi supposedly dapat, ididemanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time, in other words. Ngayon naman, nabigyan tayo ng pagkakataon para pamilin ang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo. Tanungin natin kung ano ang kanyang assessment sa Day 13 impeachment trial with Vice President Sara Duterte. I think, First part. Yung muna tayo ano muna assessment? O hindi ba inamin niya na, pati ngayon, yung ngayon din, kasi both witnesses have already admitted na preliminary lang yung findings ng audit, recommendatory. Which means, pag yun ang inamin mo, lahat na ipipresent mo dyan to prove the so-called irregularity, wala na, patay na. Kasi, in other words, you have no basis to sue the Vice President because hindi pa nga final whether. Kasi supposedly dapat, ididemanda mo isang tao kung meron ng final decision na irregular yung ginawa mo. Kaya you have to be accountable and you have to be prosecuted. Inamin na nga nilang wala eh. So lahat ng mga tanong, lahat ng mga testigo ipipresenta nila, useless na lahat. They're wasting our time, in other words. There was a lot of instances during the trial this morning. Yung tinatanong yung patungkol sa paggamit na alias kung illegal ba to or hindi. So isa pa yun, walang. Sinabi na wala naman kasi nakalagay this circular, this joint circular 2015 na pwede or hindi. So, being silent, no? Silent yung joint circular. So, imagine being judicial na doctrine na if there's no law, there's no crime. Ano masasabi niyo doon? Unang-una, using your common sense, talagang pag sinabing confidential, since all of them are admitting na hindi dapat ipaalam, kasi nang manganganib ang buhay ng mga informant, talagang aliases ang gagamitin mo. Kaya, hindi ko nga maintindihan, lalo ako naniniwala na you're just focusing, targeting the Vice President. You're really destroying her by proceeding with this impeachment that has no legal and constitutional basis. Because in Article 1, the basis is nowhere to be found. Why? Hindi nga final eh. So how can you sue the Vice President? Alam mo yung testigo kanina, napaka-invasive. Tinatanong siya, malalaman mo ba kung alias yun o hindi? Di ba ang sagot niya? Hindi sir, kasi wala naman nakalagay doon na alias. Kinawa, tatanungin kita. Kasi kung ako ang sinunod, tanungin mo, ganon, hindi mo alam kung ano alias. Kung sinabi ko sa yung McDonald's nakalagay doon, hindi mo alam na alias yun? Di ba? Common sense eh. Talagang we're wasting our time. Marami ding instances na nagkaroon yun during the interpellation of the Senator Judges po. Tinatanong yung importance ng AR, the acknowledgement receipts, and the original receipts. Why is there a need na ini-emphasize na mas importante yung OR kasi AR? Because yun daw yung nagiging ang basis ng mga auditors, state auditors, para malaman nila kung ginamit ba yung pera sa personal expense ng Vice President. O ginamit ko sa talagang totoo o bili lang ako. Ang problema nga kasi, hindi nila tinitingnan yung nature ng pondo. It's confidential nga. Hindi mo talaga po pwede. Like yung mga sinasabi lang kailangan mo na receive. Hindi mo kailangan yun. Bakit ka nyo? Kasi nag-acknowledge na nga, ginamit namin to. Pumirma na, nakapirma na. Ano ang kailangan mong resibo? Nandun naman yun. Ang tanong ko sa kanila, alam mo ba, nagdududa ka na walang nirenta na 2 million? Bakit? Nakita mo ba na wala? Madali sabi, kung gusto mong sirain sila, puntahan mo. Pag tinanong mo naman, sasabihin sa'yo may nirenta ba kayo? Saan ba yan? Pero even that question, baka mahirapan ka kasi nga, pag tinuro mo yan,
malalaman mo na yung style ng gobyerno laban sa mga kalaban ng Estado. Yan ang palagi natin sinasabi, you cannot reveal the method of destroying your enemy because that funds precisely are being used to destroy them. You buy them. You buy the informants. You penetrate. You buy the mga nag-traitor sa kanila. Pag yun ay sinabi mo, sira na lahat. Kaya nga, di ba, there is a circular na sinasabi, yung precept ng defense. Ha? Na hindi mo po pwedeng ilabas lang lahat ng mga yan kasi it involves national security. Yan ang hindi ho maintindihan ng mga prosecution at ng mga ibang senador. Although, siguro naman naiintindihan na, kaya lang nga, bawang target si BP Sara kaya panay kampanya nila. Isa pang abogada dyan, nakayayamot, sobrang nang yabang, kung ano-ano mga pinagsasasabi. Maraming mga komentaryo na hindi dapat niya sinasabi. Pwede ba palitan mo na lang siya? Kumuha ka ng law, siya palitan mo. Sure po, Pero attorney kasi, kanina sinabi din ng dating state auditor na for him, may presumption na may prima facie that the money was used on personal use or personal benefit. Kasi sinasabi, pinapoint out na niya sa so wala naman doon sa documentary evidence na binigay nila sa audit. I always disagree with Amy Marcos, but this time I will agree. Just like, tama siya. Tama yung sinasabi kasi yung presumption na tinatawag na prima facie, presumption lang yan, you have to destroy that. But that has already been destroyed. You know how? Ano nga yung tinatawag yung unang ADM ba yun? Ano yun? Kasi tatlo di ba? Yung isa, and then notice of suspension and notice of disallowance. Ano yung una? Audit observation. Alright, yung audit observation. Di ba? Yun lang ang kanya. Yung presumption, papasok doon. Pero, tinanong nga siya, meron na bang notice of, yung may liquidation naman, papabayarin mo naman pag may notice of suspension at may notice of disallowance. In other words, the presumption dun sa observation, observation what? Credit? Observation? Audit observation memorandum, notice audit. emerging suspension. Okay. Pag pumasok kasi yung notice of suspension mo, sinira mo na yung presumption. Madalit sabi, magkakaroon lang ng yung presumption mo, magiging conclusive lang yon kung nakapasok ka dito sa tatlo at naka-appeal ka na at may desisyon na kasi ang dami pang appeal from notice of this anong tawag doon, notice of disallowance, isisingiling ka na, bayaran mo na yan. Pupunta ka pa sa commissioner pag-uusapan pa nila pag na-deny yung appeal mo, pataka pa sa Korte Suprema. Madali sabi, hindi nga final yun nga matagal na natin sinasabi. So walang basis talaga. And based din dito sa interview din sa kanya, may mga pinoint out kasi ang presiding officer. Isa doon is yung his testimony doon sa kanyang legal interpretation because he is also a lawyer, no? And particular doon sa application ng Section 8.3, yung concept na favor to liquidate, and then yung prima facie presumption na, at yung legal na epekto nito doon sa desisyon ng COA. Remember the Martinez jurisprudence na sinasabi ni Escudero, di ba paulit-ulit ko sinabi citing this jurisprudence, and then when he was actually asking tungkol doon sa jurisprudence na yun, parang hindi niya ma-recall. Hindi ma-recall. Palagi ko hindi niya nabasa. Kaya hindi niya alam. Pero ang punto nga doon, yung babalikan natin it's not final. So if it's not final, there is no basis for putting the Vice President in an impeachable offense. Wala paano mo sasabihin na irregular Hindi pa nga final na irregular Pag sinabi na ng Supreme Court, tama si commissioner. Wala pa nga sa commissioner. Nandun pa lang siya sa sa mga auditors Pwede pa siyang, di ba sinabi na, ang alam ko sir, nag-appeal nag-appeal pa lang. Di wala. Kaya parang useless lahat ang mga tinatanong na mga mawalang galang na sa mga senador. Na tanong sila ng tanong,
Although hindi naman lahat sila, yung mga iba naman alam nila. Kausap ko yung dalawang senador kanina. Sabi ko, hindi nga final. Oo nga, hindi nga final. Bakit ang daming tinatanong? Sabi ko yung mga kasama niya, lalagay ko na sa bulsa ko eh. Pero, dun sa 3 araw na, kaya process sa relation, nag-perfect Ah. ng mga senador. Oh, isa pa yun, no? Huwag kong makalimutan. Tinan mo, itong prosecution, nagpapa-admit ng mga dokumento. Hindi pumapayag. Tama lang eh, hindi talaga pumayag. Ba't ba? Nagtatrial lang kayo, saka pa kayo. Dapat noong pa yan. Tapos sinisisi pa nila, dapat sa pre-trial, kayo yun eh. Kayo ang dapat nag-offer noon. Ngayon lang kayo nag-offer eh. Tsaka isa pa, ito naman si presiding senator, judge. Paano yun naman payag? Hindi ko rin maintindihan. Sinasabi niya, well, there is no requirement for stipulation of facts. I'm not pressuring you, but I would rather you take the opportunity. Pambihira, para naman neutral naman yung ano mo. Hindi mo malaman kung papunta ka doon o pabalik. While you're not saying na you're compelling them, and yet, sinasabi mo na, sige na, gawin niyo na. Hindi pa pwede yan. Trial na kayo eh. Di magpresenta ka ng ebidensya kung gusto mo. And sa tingin mo ba, doon sa 3 araw yun, nabasa din ka dito ng former state auditor sa kanyang personal knowledge doon sa pag-audit niya, doon sa confidential health response sa hospital? Babalikan kita. Lahat ng mga katanungan ngayon dito sa testigo ito, pati sa mga susunod, sira na lahat yun. Why? Inamin na nga nilang hindi sila final. Yun ang pinakamatindi ron. Pag sinabi mong hindi final, giba na lahat ang testimonyo. Kasi walang kaso. Walang kaso. Ba't ka nagdemanda? Wala pa palang final. Kasi nung pa nila sinasabi na final, inamin na nga nilang hindi. Di ba? Kahit mga prosecution, meron ng sinasabi ang auditor na, di ba, may notice na nga of disallowance. Hindi pa nga final. Ang kulit nyo eh. Kung may failure of liquidation, may failure ba ng fishing expedition? Kahit pa nga may... hindi lang yon. May failure ang kanilang mga sarili. Sa pagpresenta, sa pagtatanong. Pakwela lang ho yun. Pero talaga ho, mayayamot kayo talaga. Ang kulang na lang ho, maglagay ako ng kulambo. I'm falling asleep because maiinis ka eh. Parang it's a waste of time. I think I just would like to ask the last message sa mga kababayan natin kasi marami pa ang proposition. Ano na lang, I still want to ask you one more question pa lang. One senator judge question the conflict of interest Nino? kay Attorney Poa because nagkaroon siya ng meeting with the former state prosecutor. Pero sinabi naman ni Andrew naman Sabi nga, hindi naman illegal daw eh. hindi naman si Attorney Poa may kaso dito at humaharap sa korte kung si Vice President naman. Exactly. So wala akong makitang conflict of interest doon. Kahit pa nga sabihin mo na demanda nila kung gusto nila. Wala naman eh. There is absolutely no conflict of interest with Attorney Poa as former chief of staff and now as one of the lawyers. Wala namang conflict doon. Ano namang conflict doon? Ang conflict doon kung opposite ang ano mo. Ang opposite ang position mo. Hindi naman eh. Going back to sa actual prosecution OR, sinabi naman lang niya OR na hindi naman illegal pag-aamit ang mga OR. Inaamin na nga nila. Pwede naman daw yung acknowledgement. Kasi wala naman daw, wala nang prohibition. Wala rin na pwede ka pa. Madalit sa, basta babalikan ko nga na doon sa hindi final. So pag sinabi hindi final ang findings mo, ibig sabihin, dapat di ka nagdemanda. But some senator judges umiikot doon sa angulo na bakit sa Office of the Vice President, yun yung may pinakamaraming acknowledgement at hindi OR ang sinabi. Ibig sabihin, marunong ang Office of the Vice President kasi tinitingnan nila ang batas, hindi naman pala kailangan. Kasi nga, pag naglabas ka ng mga resibo doon, yung kalaban mo, alam na lahat ng mga ginagawa mo, hindi nga dapat yun eh. That is precisely why that circular of the 1992 ba yun, sinasabi ron na
hindi dapat magkaroon ng mga resibo ng ganyan, hindi mo dapat sasabihin ng operation mo kasi it involves national security. Pag yan binigay mo, nilabas mo sa publiko, yung mga kalaban mo, alam na. Kaya tama yung pinupunto ni Robin Padilla. Yung 3 times na kumuha ng 125 million, walang atake during the, yung inauguration, parang anniversary. Mga anniversary ng mga kalaban, hindi nakapag-atake. Kasi nga, na-neutralize na eh. Madalit sabi, malalaman mo lang kung binulsa ang pera ng confidential funds o hindi, kung nagkaroon ng kabiguan. In other words, wala kang nakitang, akala ko ba gumamit ka ng pondo, bakit katakot-takot pa rin ang bombahan natin dito, ang dami pa rin nare-recruit. Pero the fact is, hindi lang na-reduce, mukhang wala na tayong marinig na kinukuha mga bata, dinadala sa NPA. Wala rin tayong nakikita mga atake ng mga rebelde. Ibig sabihin, na-neutralize mo sila. So, nagamit mo yung pera. Saka isa pa, huwag nilang kakalimutan ito si Presidente Marcos Jr. Ang nagbigay ng pondo, hindi naman nag-request si Inday Sara dyan Kasi nga, nakita ni Presidente Marcos Jr., to his credit, na maganda ang ginawa niya sa NTF-ELCAC as chairperson. Kaya nung makita niya, bigyan pa kita ng pondo. Hindi naman siya nang humingi nilagay mo sa budget mo, inaprubahan ng Kongreso, bakit ngayon sinisisi niyo siya? Tapos ididemanda niyo pa. 125 million. Tapos ang flood control project, billion. Ayaw niyong imbestigan. Itong gusto niya, yung napakaliit. Di ba? Pero mo yung mga natatanggal ng mga reforma, 70,000, as against how much? How many billions already that they have pocketed and they have ignored investigating, they have ignored prosecuting. Ang dami nun. Are you saying this impeachment trial is just a tool para ma-redirect ang attention ng ating mga kababayan on the mas importante issue pagnanakaw sa kaban ng bayan with the flood control? I agree with you. Ikaw nagsabi doon. I agree. Completely. But your last message po, gusto ko kong sa mga succeeding updates po na magpapatuloy po tayo impeachment trial. Now, if you want a circus, this is the place to watch the proceeding.